Maraming kahanga-hangang obra ang pamana na dalubhasang pintor na si Juan Luna. Mga obrang may nais iparating na kwento pero ang ilan hanggang ngayon nananatiling balot ng misteryo. Sa espesyal na docuserye na dapat alam mo bilang paggunita sa buwan ng kababaihan ngayong Marso, kikilalanin natin ang katauhan ng isa sa tinuturing na obra ni Juan Luna, ang misteryosang La Bulaqueña. Kilalanin natin ang mga babaeng sinasabing umunoy nasa likod ng larawang yan. Sa docuseryeng ilalahad ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Maraming iniiwang bakas ang kasaysayan. Pader, gusali, lansangan, tulay, at monumento. Lahat may natatanging kwento. Ang ilan nga, may ikinukubli pang lihim. Aminado ako, kung di ko pa ginawa ang drama series na Maria Clara at Ibarra, hindi siguro mabubuksan ang isip ko sa tunay na kahalagahan ng kasaysayan at malaking kaugnayan nito sa sining tulad ng pelikula at telebisyon na ginagalawan ko. Kaya, ako na mismo ang tutuklas sa mahahalagang aral ng kasaysayan na nakapaloob o kaya'y nakatago sa ilang obra. Tila pinaglipasan man ng panahon, sigurado ako, may saysay pa rin ito. Grabe! First time kong makapasok ng National Museum kasi dati hindi ako nakapag-field trip eh. Kaya today, susulitin ko talaga. Nakakailang hakbang pa lang ako sa loob ng ating pambansang museo. Gusto ko nang manliit sa higanting obrang bumungad sa akin. Sa kanta ng Eraserheads ko napakinggan at ilang libro ko lang nabasa ang tungkol sa spolarium na ipininta ng dalubhasang pintor na si Juan Luna. Ngayong kaharap ko ito ng malapitan. Bukod sa malaking paghanga, may kakaibang kilabot akong nararamdaman. Wala kang mapaghihingan ng tulong ang dating sa akin. Para siyang lipunan na parang pagdating sa panahon ng pangangailangan, walang mahirap, walang mayaman, gagawin ng lahat para makakuha ng hustisya. Nangungusap ang mga tauhang nakalarawan sa dambuhalang canvas. Animoy, mamasa-masa pa ang dugo ng mga gladiator sa sahig. Ramdam na ramdam ko ang karahasan sa paligid. Natakot ako kasi nagiging totoo siya sa akin. Moving portrait para sa akin. Kasi lahat ng imahe, lahat ng tao sa litrato, may ibig sabihin. Kahit itong frame na may kadena, na parang nakakulong tayo sa ganitong klaseng larawan. Pero hindi pala lahat ng likhang sining ni Juan Luna ay higante sa laki. At ito naman po ang isa sa mga likha rin ni Juan Luna, ang Portrait of a Lady na pinaniniwalaang larawan ng kanyang asawa. Pero may mga nagsasabi din naman na posibleng ito ay imahe ng paboritong modelo ni Juan Luna na si Angela Duch. Parang medyo siya medyo may kilabot. Sobrang graceful, sobrang delicate nung portrait. May something haunting about the portrait. Kahit ba parang ang bright niya, ang ganda ng babae. Ito naman po ay ang Parisian Life na likha rin ni Juan Luna. At sinasabing nandito rin siya sa larawang ito. Ang ganda ng suot niya, parang ang yaman-yaman niya, pero parang nasasakal siya, parang meron siyang kolyar na parang nasasabi, hindi ako makagalaw, na kailangan ko ng saklolo, tapos kahit yung upo niya parang nakagapos. Pagka binaliktad mo yung larawan, tapos idiretso mo ng konti, parang siyang mapa ng Pilipinas. Hanggang mapukaw ang aking pansin ng isa pang obra ni Juan Luna. Sikla ito eh. Wow! Oh my God. Well, sobrang ganda niya. Sobrang ganda ng damit. Sobrang detailed. I see she's wearing a ring. I'm assuming she's married. Pero parang from the looks of her face, she looks sad. She's longing or waiting for someone. Siya ang La Bulaqueña o Una Bulaqueña.
Pinaniniwala ang ipininta ni Juan Luna ang misteryosang babae noong Nobyembre ng 1895. Ilang taon bago sumiklab ang revolusyon laban sa pamahalaang Kastila. Marami ang nag-akala na ang babae sa larawan ay si Maria Clara, ang pangunahing tauhan sa nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere dahil sa kasuotan nito, at hawak na panyulito at abaniko. Nakatayo ang babae sa larawan habang nakukubli ang kanyang mga paa ng mahabang saya na may tapis. Tulad ng misteryong bumabalot sa sikat na painting ng Mona Lisa sa Paris, hindi rin kilala ang tunay na katauhan ng Labulaqueña. Bukod sa kanyang bilugang muka at mga mata, matangos na ilong at mapupulang mga labi, kulot na buhok at malalagong kilay, walang tiyak na pagkakakilanlan sa Labulaqueña. Tila sadyang itinago sa kasaysayan kahit man lang ang kanyang tunay na pangalan. Hindi pa rin tiyak kung ang babae nga ba sa larawan ay nagmula talaga sa probinsya ng Bulacan. Nakapukaw ng atensyon ko ay yung singsing. Nagulat ako na may singsing. Para sa akin, masyadong makapangyarihan ng ibig sabihin ng singsing. Kasi ang ibig sabihin niyan ay pagsasama, commitment, kasal, marriage. Hindi ko mawari kasi parang ang lungkot ng mukha niya. Nakatingin siya sa kawalan na parang may iniintay siya. Hindi ko alam kung ito ba ay parang pangarap ni Juan Luna na ikasal sa kanya. O ito ba ay singsing na ibig sabihin ay ipinagkasundo siya sa ibang lalaki. Kaya may papaliwanag din natin ng emosyon ng Labulaqueña na longing or parang nangungulila sa totoong pagmamahal. Dahil itinuturing na isang obra maestra ang Labulaqueña, maraming haka-haka na naging mahalagang bahagi ng buhay ni Juan Luna ang babae para malikha niya ang napakagandang larawan nito. Nung Maria Clara, may ibig sabihin pag nakasara yung pamaypay, ayaw niya dun sa lalaki. Pwede nga, ipinagkasundo siya sa iba, pero ayaw niya kasi nakasara yung pamaypay, yung abaniko. Sa paglipas ng maraming taon, 129 sa katunayan, nananatiling tikom ang labi ng Labulaqueña sa kaniyang tunay na pagkatao. Sino nga ba ang Labulaqueña? May mga hinala at may mga umaangkin. Siya ba si Maria Rodrigo o Iyang ng Bulacan, Bulacan? Isang may bahay at mandirigma. O siya ang mistisang si Emiliana Iriarte Trinidad ng San Rafael, Bulacan? At maaari rin namang si Francisca del Rosario o Paquita, isang magandang dilag mula sa Binondo, Maynila. Susubukan nating tuklasin ang tunay na katauhan ng Labulaqueña mula sa anino ni Iyang, Emiliana at Paquita. Maganda sanang malaman natin kung sino talaga ang pinagbasihan ni Juan Luna sa Labulaqueña. Naniniwala ako na siya nang ayon. Napakahalaga ang identidad dahil ito yung mag-uugnay sa atin sa ating nakaraan. May namatay pala dahil sa kanyang kamay. Parang ang lungkot ng mukha niya. Ito may ebidensya kaming magpapatunay na siya yung nasa painting. Isa sa mga makulay na kwento tungkol sa tunay na pagkatao ng Labulaqueña ay mula sa bayan ng Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan. Ang Labulaqueña raw ay si Maria Rodrigo na may palayaw na Iyang. Bata pa lang kami, sinasabihan na kami ng aming mga tiyahin, mga lola, tuwing may okasyon sa pamilya. Kasama yan sa mga naikakwento sa amin ng aming mga lola at lolo na ang babae daw sa likod ng Labulaqueña o una Bulaqueña ni Juan Luna ay isang Rodrigo at aming pong lola. Isa sa prominenteng Bulaqueño ay ang dakilang manunulat na si Marcelo H. del Pilar, malapit na kaibigan ni Juan at Antonio Luna. Sakay ng kabayo, naglalakbay mula Ilocos ang magkapatid na Juan at Antonio para dalawin si Marcelo sa Bulacan.
Pinaniniwalaang sa mga pagkakataong bisita ng mga Del Pilar ang magkapatid na Luna ay maaaring nakita ni Juan ang magandang si Maria o Iyang, isang malapit na kaanak ni Marcelo na katuwang sa pag-estima sa mga bisita. Tapat lang ng bahay, magkamag-anak. Siyempre, ang nag-introduce sa kanya ay kanyang tsuhin. Naging maluwag kagad ang damdamin ni Iyang para pagkatiwalaan si Juan Luna na siya ay gawing modelo. Kaya kung titignan natin, yung distansya ng layo sa pagtanaw sa bintana at kung doon lamang sa kabilang kalsada ang sinasabing tahanan ni Maria Rodrigo o ni Iyang, ay ganon kalaki ang potensyal na magmamarka kaagad sa memorya dahil sa ganon lang sa kalapit na ito, no? Lumilibot daw sa paligid ng bayan si Juan para gumuhit ng magagandang tanawin, habang nagpupulong naman sina Marcelo at Antonio tungkol sa kilusan. Maaaring natanim daw sa isip ni Juan ang kagandahan ni Iyang kaya niya ito naipinta. Nung panahong yun, nung unang beses siyang ginuhit ay sketch pa lamang. Sketch pa lamang. So malamang ito'y lapis or charcoal. It was only a few years after na ito ay nilagyan ng kulay. Naging oil painting na ito. Mga sa storya, yung sketch session ay nangyari sa bahay mismo ni Marcelo H. Del Pilar, nakatapat ng bahay na ito ni Maria Iyang Rodrigo. Bakit kiniklaim ng mga mamamayan ng Bulacan, particular sa Bulacan, ito ay si Maria Rodrigo? Dahil na rin siguro sa resemblance, no, ng kanyang mukha na pinatunayan naman ng mga pamilya Rodriguez during that time. Isa sa mga naging prominenteng Rodrigo, si Senator Soc Rodrigo, sinasabi parehong-pareho sila ng kilay. Si Senator Soc Rodrigo ay lumalabas na kanyang pamangkin. Bagamat may 6 ng anak at nabibilang sa isang maayos na pamilya si Iyang, maituturing na hindi siya karaniwang may bahay sa kanyang kapanahunan. Minsan ay nakita raw siya ng kanyang mga kababayan na sakay ng isang kabayo para sumama sa labanan noon sa Kalumpit, Bulacan. Iyon daw ang huling pagkakataong nakitang buhay si Iyang. Ayon sa mga kwentong bayan, sumapi ng revolusyon si Iyang bilang tagapaghatid ng balita sa mga hukbong Pilipino na pinamumunuan ng batang general na si Gregorio del Pilar, na kilala rin bilang General Goyo. Ibig sabihin, isa siyang courier ng Katipunan na kapag may mga mensahe na gustong iparating sa mga kasamahan na nakasapi ng himagsikan, isa si Maria Rodrigo sa mga nagdadala ng mga sulatin na ito o ng mga impormasyon na ito bilang mapagbibigay babala sa mga kasapi ng Katipunan na ito. Dahil sa naihatid na balita ni Iyang, nakaiwas daw ang hukbo ni General Goyo sa mas malakas na puwersa ng mga Amerikano. Pero hindi palaging panalo sa laban ang mga hukbong Pilipino. Marami ang nagbuwis ng buhay. Mga lalaki at mga babae. Marami ang naniniwala na si Iyang ay namatay sa pakikipaglaban na naganap sa kabundukan ng Bulacan. Kung titignan natin, ang responsibilidad ng isang ina sa kanyang mga anak at lalo tigit sa kanyang asawa ay para lamang alagaan ng kanyang mga anak sa loob ng tahanan at hindi maaaring makisawsaw sa anumang usapin sa lipunan. At kapag ka nagkagayon man na isang babae ay sumausaw o nakialam sa mga usapin sa ating lipunan na tanging mga lalaki lamang ang may karapatan at nakakagawa noong araw, ay isang malaking kahihiyan sa kanilang angkan. Sinusunog ang mga larawan, sinisira ang mga larawan, pinupunit, itinatapon. Inaalis nila sa kanilang memorya yung alaala, no, ng kanilang kasapi ng pamilya, lalo na ng isang babae. Siyempre, hindi mo mawawala sa pamilya na magkaroon ng tampo. Bakit kayo iniwan? Pinagpalit kayo sa isang kausa. Imbis na pinagtuunan na lamang sana ang pamilya, mas napunta ang kanyang damdamin at puso sa pakikipaglaban para sa bayan. May ganong punto ng tampo marahil, pero hindi naman siguro kay ikinahihiya. Napakahalaga ang identidad dahil ito yung magbibigay sa atin ng mag-uugnay sa ating nakaraan. Kung gaano ba nagkaroon ng malaking koneksyon ang isang katulad ni Juan Luna sa kasaysayan, hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi pagkakaugnay sa ebolusyon o sa naging pag-unlad ng sining dito sa ating bansa. Nananatili ang isang Maria Rodrigo ay isang alaala ng kagitingan ng isang kababaihang Bulacania, lalo tigit ng pagiging isang Pilipina. Malakas yung damdamin ko na sana siya nga. Dala ng ganong emosyon na sana siya nga, naniniwala ako na siya na nga yun.
Si Maria Rodrigo o Iyang, may bahay at ina. Maganda at matapang. Kasapi ng kilusang nagpalaya sa bayan. Isang taal na taga Bulacan. Siya nga kaya ang La Bulacena? Bukod kay Iyang, may ilan pang kababaihan na hinihinalang pinagbatayan ng obrang La Bulacena. Isa rin ang Bulacenyang si Emiliana Iriarte Trinidad ng San Rafael. Isang taal na Bulacena si Emiliana. Ngunit ang marahil na higit na nagpatingkad sa kanyang pagkatao ay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay si Bonifacia Iriarte Trinidad na mula sa isang prominente at mayamang angkan. At ang kanyang ama ay si Antonio Piernavieja na isang Espanyol na praile. Bilang isang praile, makapangyarihan at maimpluwensya si Antonio Piernavieja. Siya raw ang nagpatayo ng kumbento ng simbahan ng San Rafael. At pinaniniwalaang pati ang tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Baliwag at San Rafael. Ang praileng si Antonio rin ang pinaniniwalaang inspirasyon ni Dr. Jose Rizal para mabuo ang karakter ni Padre Bernardo Salvi sa Noli Me Tangere. Ito kasing parokya ni San Juan de Dios ay dating bisita lang ng Kingwa Plaridel. Nagsarili lang to noong 1750 na naging isang parokya ng San Juan de Dios. At ang natalang unang kura-paroko dito sa simbahan na ito ay si Antonio Piernavieja. Si Father Antonio Piernavieja ay taga Spain. Pinaniniwalaan na dito naganap yung magpapakasakit ng mag-inang Basilio Crispin at Sisa. Ang daming kabanata sa Noli Me Tangere na tumutukoy dun sa mag-iina na yon. At pinaniniwalaan na dito sa San Rafael naganap yon. Dahil sa mga pangyayaring nakita dito sa Rafael na kahawig ng pangyayari na naganap noong panahon ni Antonio Piernavieja. Sinasabi, malupit si Antonio Piernavieja na nagawa talaga daw na pahirapan yung dalawa na naging resulta ng pagkamatay ni Crispin. Ito na po yung tinatawag natin na room na kung saan, believed to be, dito pinahirapan si Crispin. So ito, believed to be, iyan yung bakas ng kamay ng dugo ni Crispin nung siya'y pinahihirapan. Pagka mayroong pinahihirapan at kung sakasakali naman namatay, yan na lang gano'n. Ginawa siyang bishop ng mga Katipunero. Yun pala nagsusumbong sa mga Espanyol. Kaya yun, namatay siya doon. Yung isa naman, sabi, nakapatay siya ng 2 tao during his term sa Bulacan. Kaya nailipat siya sa Cavite. Controversial talaga. Controversial si Antonio Piernavieja. Bagamat lihim daw noon ang totoong katauhan ni Emiliana na anak siya ng isang paring Espanyol, alam daw niya na si Praile Antonio ang kanyang ama. Ang praile raw mismo ang nagturo kay Emiliana na maging relihiyosa at bumasa ng pasyon. Relihiyoso, in a sense. Tsaka conservative kasi hindi raw pinapalabas ng bahay masyado si Emiliana at kung sumilip man ng bintana, yun man lang hindi siya pinapayagan. Ganun ang parang pagkakakilala ko sa kay Antonio Piernavieja. Dahil konserbatibo ang pamilya, tumutol daw ang mga magulang ni Emiliana noong ligawan ito ng nuibiyudo ng si Juan Luna. Bukod kasi sa mahigit 20 taong agwat ng kanilang edad, balitang-balita ang kaugnayan ni Luna sa pagkamatay ng kanyang asawa at biyanan. Habang nanliligaw raw si Juan Luna kay Emiliana, niregaluhan daw niya ito ng kanyang mga ipininta at guhit kamay na larawan, kabilang na ang La Bulacena. Ibang mga regalo ni Juan Luna sa kanya, identify daw na Pintado por Luna. May nakasulat sa likod. May ibang pang paintings si Emiliana, hawak din ng mga relatives namin. Under the tutelage of Juan Luna yun. Naging estudyante rin daw ni Juan Luna si Emiliana at tinuruan nitong gumuhit. Tulad nito. Bale, naging teacher ni Emiliana si Juan Luna. Tinuruan niyang mag-painting si Lola Emiliana, private tutor. Doon nagkaroon ng crush on
ng feelings si Juan Luna kay Emiliana. Dito niya ginawa ng mga sketches, paintings. Pero dahil sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig, napilitan daw si Emiliana na ibenta ang Labulacan niya sa halagang 200 pisong katumbas ng Japanese military notes. Hanggang humantong ang Labulacan niya sa palasyo ng Malacanang. Sinubukan daw ni Emiliana na bawiin ang Labulacan niya noong rehimeng Marcos pero nabigo siya. Nanatili sa Malacanang ang Labulacan niya hanggang maganap ang EDSA Revolution noong 1986. Nung panahon naman ni Marcos Sr., tinry niyang kunin ulit. Kaya lang, hindi nagtagumpay yung pagkuha muli ng painting. Siguro dahil na rin na Trinidad din ang nanay ni Imelda, maaaring yun ang pwedeng may connecta doon. Namatay si Emiliana noong 1971 sa edad na 73. Hindi na muling napasa kamay ni Emiliana ang Labulacan. Ako, oo, naniniwala akong siya nga ang lola ko dahil may mga photographs kami na hawak. Pag tinignan mo nga naman, ay, kamukha ka naman. Makikita mo yung likeness ng photos saka nung painting mismo. Ay, si Emiliana nga to. Yung ilong, yung mata, yung kilay, na siya yun. Mula sa ilang larawang nasa pag-iingat ng mga apo ni Emiliana, makikita ang malaking pagkakahawig niya sa Labulacan niya. Siya na nga kaya ang babae sa larawang ipinunta ni Juan Luna? Bukod kina Iyang at Emiliana, may isa pang babae na maaaring pinagbasehan daw ni Juan Luna ng kanyang obra, si Paquita del Rosario ng Binondo, Maynila. Ang Binondo na marahil ang may tuturing na primerang distrito sa Maynila noon. Sa Binondo matatagpuan ang iba't ibang klase ng negosyo, tindahan at maging tahanan ng mga itinuturing na matataas sa lipunan. Kabilang sa prominenteng angkan na nakatira sa Binondo ay ang pamilya ni Don Sabas del Rosario at may bahay niyang si Mariquita. May 2 silang anak na babae, sina Paquita at Lolita. Noong panahon na yon, ang Palasyo ng Malacanang ay palaging hindi presentable, palaging may sira, palaging marumi, at nahihirapan ang mga gobernador-general na humanap ng lugar kung saan sila makakatanggap ng mga bisitang marangal. So ang nangyari, madalas sila ay humahanap ng mga nakakariwasang taga-Maynila at doon sila nagdidiwang at nagtatanggap ng mga bisita. Malimit daw na may mariringal na handaan at pagtitipon o tertulias sa malapalasyong bahay ng mga Del Rosario sa Calle Espeleta sa Binondo. Pawang malalaki at maimpluwensyang tao ang imbitado. Kabilang sa mga nagtatanghal at nag-eestima sa mga bisita ang magkapatid na Paquita at Lolita. Ang mga magkapatid na Del Rosario noon na sina Paquita at Lolita ay siyang mababansagan nating mga it girls noong panahon na yon. Sila ay tanyag dahil sa kanilang pananamit at pag-aayos ng buhok. Kinikilala ng mga kanilang mga kaibigan sa lipunan bilang mga fashion plates. Kaya sila ay talaga namang hinaharana at nililigawan ng mga ilustrado. Madalas daw dumalo sa mga pagtitipon sa bahay ng mga Del Rosario ang magkapatid na sina Juan at Antonio Luna. Bukod sa galing sa pag-awit at musika, matalino at nakapag-aral daw ang magkapatid. Dahil magkasing edad at pareho raw ng mundong ginagalawan ni Juan Luna at Paquita, naging magkaibigan sila at ilan pa nilang kaklase sa Ateneo. Ipinalalagay rin ng marami na niligawan daw ni Juan Luna si Paquita. Katunayan ng ilang lumang liham na mula umano kina Juan at isang nagngangalang Paquita. There is an existing letter kasi na na-auction ng Leon Gallery na galing kay Juan Luna to his brother Antonio na tinatanong niya, ano ang gagawin ko sa dami ng mga sulat na galing kay Paquita? And in fact, may letter pa ni Paquita that was kasama with a lot where she was very hurt
na hindi na siya pinapansin, hindi na siya sinusulatan. Parang feeling niya nag-ghost na siya eh. Yung letters were successfully auctioned and napunta sa isang buyer who's very interested in history and art. Dahil sa angking ganda ni Paquita, marami ring haka-haka na maaaring si Paquita del Rosario ang naging inspirasyon ni Juan Luna para iguhit o ipinta ang Labulaqueña. To remember na he met a mestiza. Eventually, si Juan Luna, na in love siya, hindi lang mayaman, hindi lang brainy, hindi lang de buena familia, but super mestiza. Kumbaga ngayon, sila yung mga Ann Curtis noon. Sila yung mga Pia Wurtzbach, sila yung mga Catriona Gray. Kaya kung may ideya man si Juan Luna ng isang magandang Pilipina, siguradong papasok sa kanyang isip ang magkapatid na Del Rosario. At dahil kilala niya sila talaga, siguro bilang pintor, ikaw rin ay kukuha ng inspirasyon sa mga taong kilala mo, sa mundong alam mo. Pero kung si Paquita man ang Labulaqueña at matagumpay na naipinta ni Juan ang kanyang ganda, bigo naman itong makuha ang puso ng dalaga. Ang alam natin, si Paquita ay niligawan nga ni Gregorio Araneta at ni Macario Arnedo ng Pampanga na siyang naging lolo ko. Early years ng 1900s, pinakasalan ni Don Benito si Paquita del Rosario. Ngunit si Don Benito Legarda ay namatay noong 1918 sa France. Kaya nabiyuda na si Paquita noon. Maganda sanang malaman natin kung sino talaga ang pinagbasehan ni Juan Luna sa Labulaqueña dahil ito ay isang, kumbaga, bintana sa kanyang pag-iisip ng isang magandang Pilipina. Mahalaga na malaman natin ang storya nito dahil ito ang naging basehan ng magandang dalagang Pilipina. At ang magandang Pilipina, hindi lang noon, pero hanggang ngayon, it has become an ideal. Hindi maikakaila sa mga likhang sining ni Juan Luna. Magiliw siya sa magagandang babae. Sa Portrait of a Lady, ipininta ni Juan ang may bahay ng si Paz. Sa Parisian Life, nakalarawan naman ng isang babaeng pinaniniwala ang tagapagbigay aliw. Pero ang Labulaqueña, walang pagkakakilanlan sa tunay na buhay. Kaya marami at iba't iba ang hinala. Siya ba ang ina at katipunerang si Iyang ng Bulacan-Bulacan? O ang magandang dilag na anak ng praile na si Emiliana ng San Rafael, Bulacan? At maaari rin namang ang moderna at magiliw na si Paquita ng Binondo sa Maynila. Hindi pa rin natutuldukan ang tanong ng marami. Sino nga ba talaga ang Labulaqueña? Marahil ang sagot sa tanong na yan ay nasa puso ng bawat isa sa atin. Ang mga babaeng nakikipaglaban para sa pagkakapantay-pantay. Ang mga babaeng hindi takot magbanat ng buto para mabuhay ng marangal. Ang mga babaeng may mataas na pagpapahalaga sa katotohanan at edukasyon. Ang mga babaeng nagtataguyod ng kanilang pamilya. Ang mga babaeng handang manindigan para sa bayan. Sila ang tunay na mukha at diwa ng Labulaqueña. Ako si Barbie Forteza at yan ang kwentong dapat alam mo. Bagamat wala pa ring tuldok sa katanungan kung sino nga ba ang Labulaqueña, nakatutuwang nailahad sa atin ang buhay ng ilang babaeng maaring tunay na mukha ng sikat na larawang guhit ni Juan Luna. Kahit manatiling lihim ang tunay na katauhan ng Labulaqueña, magsilbi nawang inspirasyon sa lahat ang mga naging buhay ng ilang kababaihang maaaring pinagbatayan ni Juan Luna ng kanyang obra maestra. Makabuluhang buwan ng kababaihan sa ating lahat.